O ngayon, dito naman tayo, madako sa awayan dyan sa Kongreso. Ako pa. Matindi ito. Nag-aaway ang mga Batanggenyong mga kupal. Yung mga Batanggenyo na ewan ko kung bakit nag-aaway-away itong mga to. Oo, pero pahirap naman kasi sa buhay. Ito si Ralph Recto eh. Ito si Ralph Recto, si Batman. Lahat na lang binuwisan ng gagong yan. Sa susunod, pati hangin na sinisinghot natin, may tax na. Baka pati pag-utot, may tax na. Oh, di ba? Baka lahat, baka pati paghikab, pag magtututuloy ka, kung gaano karami yung tutuloy na makuha mo, baka bubuwisan mo yan. Pag nangulangot ka, wag todong pasok ng daliri sa ilong mo, baka buwisan ni ano yan, recto yan. Oo, pag tumae ka, kailangan konti-konti lang, isang flash lang. Baka kada flash mo, may buwis ka ng binabayaran yan. Sa bagay, may buwis naman talaga yung tubig. Lahat na lang may buwis. Buwisit na Ralph Recto to, pahirap sa buhay itong punyeta na ito eh. Oo, ito, inaaway siya ni Libiste. O yan na. Ang lupit ng bakbakan. Kasi kahapon supposedly, meron siyang privilege speech. Hindi siya pinagsalita ng Kongreso. O kasi pinoprotekta ng Kongreso na yung mga kapwa nila kawatan, ma-expose. Ilan na lang naman dito sa Kongreso ang lumalaban sa mga magnanakaw eh. Si Kiko Barsaga, yung mga Duterte. Sila na lang naman, lahat magkakakampi na yan. So nagsasama-sama, titipon-tipon yung mga hudas na yan dyan sa Kongreso para pagtakpan yung mga sarili nila kasi baka sa susunod sila na yung piniprivilege speech nito ni Leandro Leviste. Napaka-resourceful pa naman ito at ang daming pera nito. Hindi ito gumagamit ng pera ng gobyerno diyan sa kanyang mga pinamimigay na mga ayu-ayuda. Gumagamit ito ng sarili niyang pera. Oo. Walang hiya yung mga gumagamit siya ng sarili niyang pera tapos yung mga congressman na kasama niya nagnanakaw lang. Oo, ng pera sa bayang Pilipinas. Saan ka naman? Ang yayamanan niya na. O, ang tindi nito, ang tindi ng mga binitawan niyang salita rito. Talagang head-on, binanatan niya talaga si Ralph Recto. Walang modo rin tong batan to. Hindi na nagbigay galang sa matanda eh. Pero kung ang matanda naman, wala nang pinagkatandaan. O, hindi ba, yabang-yabang pa. Huwag niyo kaming utusan, gumaganon pa. Feeling presidente pang hayop na yan. O, ito, pakinggan natin, no? Yung anak, yung asawa, gobernador. Yung anak, wala namang alam, wala namang silbi. Tangina, hindi mo alam kung anong alam nun sa buhay. Baka may taga-subo pa sa bibig yun sa sobrang spoiled nung na yan, yung bata na yan, yung kapatid ni Luis, si Lucky. Nagkaroon ng debate kanina, ang lupit. Ito, pakinggan natin to, masaya to. Ito na, pasok mga bossing. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga rekto. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na may Walang katotohanan ng mga alegasyon. Walang iya, dalawang Inglesero naglaban, dalawang bonakid naglaban. Hindi na lang kayo mag-English dalawa, magpagalingan kayo mag-English. Mga baloktot ang mga dila nito, mga pinanganak ito ng may mga gintong kutsara eh. Ito naman, ang lambot naman itong batan to, laki-laking tao eh. Sige, ano pa? mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. What is the pleasure of the Honorable Leviste? Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Sakit naman nun. Tinawag mong baliw. Ba't mo naman tinawag kasing baliw, Recto? Ikaw naman, sobra ka naman eh. Ikaw nga mukhang baliw eh. Ba't mo naman tinawag na baliw tong batang to? Alam mo ba na gifted child to? Ito yung sa Promil, yung pa lang, grade 1 pa lang, bilyonaryo na, o na-invento niya na yung orasan. Orasan. May katanungan nga may tanong. Ang tanong is, anong araw ba na-invento ang orasan? Anong oras daw na-invento yung orasan? Anong oras ba na-invento yung orasan? Alas 12 ng tanghali. Alas 12 ng tanghali na-invento yung orasan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo ba? Kasi noong panahon ng bago pa mamabuhay yung mga tao, tumitingin lang sila sa langit ganun pagka kung anong oras na, napapaso yung mga mata nila. Aray, ang init. Kaya yun yung wake up call nila. Sabi nila, gawa tayo orasan. Kasi sa tuwing tumitingin silang ganun, masakit sa mata, hirap na hirap sila. Sabi nila, gawa tayo ng orasan. Gawa tayo ng sandayal. Kaya nga sandayal eh. Kasi nga, araw, alas 12 ng tanghali. Yun yung unang orasan, di ba? Yung sandayal, yung tinitingnan mo kung saan pupunta yung anino. Kaya alas 12 ng tanghali yun. Kasi pagkagabi, tumitingin sila na ganun, gabi na, alam na nila yun. Pero pag tanghali, tumitingin sila, masakit sa mata. Sabi nila, parang hindi na tayo tumingin sa langit. Pag tanghali, gumawa na lang tayo sandayal. Ganun yun. Kala nyo. Tawagin mo ba naman baliw? Grabe ka naman kasi, Ralph Recto. Ba't mo tinawag na baliw? Anong sagot mo doon?
Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Hirap naman yan, baliw ka. Tapos yung kalaban mo magnanakaw. Walang hiya, ang sakit nun ha. Ang sakit nun, hindi mo naman pwedeng sabihin kurakot. Ito si Libiste, puta, mas mayaman pa to sa mayaman. Grade 1 pa lang to, bilyonaryo na to. Nagbibilang na daw to ng pera sa sa counting machine na. Oh, so sinabihan ba naman siyang baliw? Masakit yun, pero mas masakit yung binitawan niya. Di bali ng baliw, wag lang magnanakaw. Aray. Oy, Ralph Recto, magnanakaw ka ba? Magnanakaw ka daw. Kapal ng mukha mo ah. Nandiyan ka sa gobyerno. Magnanakaw ka pala, pero medyo, syempre, sabi ko nga sa inyo, di ba? The birds with the same feather flock together. Eh syempre, magnanakaw yung pamilya ng presidente natin. Si Marcos Sr., nanay niya, si Imelda, magnanakaw yan. Inaakusaan din ng pagnanakaw si Bongbong Marcos. Sinong kukunin niya ng mga kasama niyan? Di magnanakaw din. Reunion ng mga magnanakaw yan. Oo, ang idol ng mga yan, si Lupin. Oo, grupo, may fraternity ng mga yan. Mga Lupinatics yung mga yan eh. O kaya, parang naniniwala ako dito kay Libiste magnanakaw to si Ralph Recto. Bakit? Oo nga naman, mantakin mo kunin siyang kanang kamay. Alam mo di ba, si Jesus, umupo sa kanan ng ama. Si Ralph Recto ang kanang kamay ng ama ng pagnanakaw sa Pilipinas ngayon. Si Lucifer. O, si Bongbong Marcos, hindi ba? So, pwede itong sinasabi nito ni Libiste. Hindi ko sinasabi magnanakaw si Ralph Recto. Pero mukhang magnanakaw talaga si Ralph Recto eh. Kasi magnanakaw daw yung amo niya. O sino mo, alam mo, kumuha na mabait yan. Kasi pag kumuha na mabait yan si Bongbong, di sinabi, hoy Bongbong, wag kang nga magnakaw, masama yan. Eh syempre, di ba kukuha ka, magnanakaw din. Para pag nagnakaw ka, hindi ka niya sasabihin na lang niya, balato naman. Ya? Ganun lang yan. Magnanakaw ka daw, Recto, sabi nito ni Libiste. Totoo ba yan? O sige, diretso. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay... Si Leila de Lima, daan-daan sa likod Bigyan nyo na kasi ng diaper yan, ng pamatanda. Wala nang kontrol ng ihi niya, matanda na yan eh. Daan-daan ilang beses na dumaan to si Leila de Lima, papampam din eh. Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag. Kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Ako, mabigat. Ang laki nun Mahigit 1 billion. Paldo Paldo, si Star for All Seasons Galing-galing Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V-Lucky.
batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga rekto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Go Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga rekto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Nako, may bigat yun ha. Oo nga naman, no? 1 billion ang ginastos ni Garjola. Itong si Garjola, di umano, sobrang yaman daw nito. Contractor to o halos lahat daw ng mga proyekto, siya ang nagiging contractor. Ang laki nga ng perang ang bahay na binili nito sa Amerika. So itong si Garjola, na naka-freeze ang asset ngayon. So ina-acknowledge ng gobyerno that this Garjola person is corrupt. Kaya nga finreeze yung assets so it turned out na yung corrupt, kaibigan ng taga-gobyerno na si Recto. Tapos kung contractor ito, ibig bang sabihin yung mga proyekto dyan sa Batangas dahil gobernador si Vilma Santos, buong Batangas kanya So ibig bang sabihin nito nakukuha ni Garjola yung mga kontrata dyan. At syempre considering na ito ay cabinet secretary at ngayon may kanang kamay ng pinaka-uogag na presidente sa Pilipinas. Ano kaya ang kapalit ng 1 billion di umano na ginagasta nito ni Garjola sa mga rekto? Malupit yan sige. Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na magpartner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete. Lakas Mabigat tong akusasyon ng bata. Ang tapang neto ni Leviste, no? Batang-bata pa to, bagong congressman lang. Kaya nga ako naniniwala. Anong makukuha dito ni Leandro Leviste sa ginagawa niya? Ine-expect nyo ba na hihingi siya ng so para tumahimik ka, ito pera. Ang daming pera nito. Di ba? Nuknukan ang dami ng pera ng batang to. So ano ang kanyang motibo? Kaya niya sinasabi to. Ako sa akin lang. Itong bata na to, bagong politiko. Bagong congressman lang ito. At itong batang ito, pagkarami-rami ng pera nito. Itong batang ito, tumutulong ito sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga constituents niya. May foundation nito na siya mismo ang nagpopondo. Mantakin, foundation mo na, ikaw pa nagpopondo. Bibigay ito ng tulong sa mga sa mga constituents niya, kahit hindi sa constituents niya, sa iba. Yung nakaraan nga dyan sa Maynila, ang dami. Ilang daang sakong ng bigas, ang libo yatang sakong ng bigas ang binigay niya sa Maynila, di ba? So itong bata na ito, what is yung ano yung gain niya dito sa kanyang pagsasalita na ito? Ako, mas naiisip ko na talagang sukan-sukan na siya sa ginagawa na itong mga politiko diyan sa Batangas. Diring-diri na siguro talaga siya. And itong bata na to, philanthropic ito Gusto nito maging pilantropo, bilyonaryo na pilantropo. Gusto nitong gayahin si Iron Man Oo, billionaire philanthropist. Ganun ang gusto niyang mangyari. So, kung titingnan mo talaga, itong mga gusto lang niya siraan si Ralph Recto. Bakit? Bakit niya, kung gagawin niya yun, crush niya ba si Vilma Santos para siraan niya si Ralph Recto? Para sabihin niya na itong si Lucky Manzano tuloy. Si Lucky Manzano ba yan? Sino yan? Yung babae niya, yung lalaki, anak niyan, ni Vilma. Sino ba yan? Basta yung anak nila ni Recto, na congressman. Kursunada niya ba yan? Kung kursunada niya, hindi niya titirahin yan. Diba? So, kung titingnan mo between the two, ang pera lang naman ang pinagtatalunan dyan pera lang naman So, between the two, makikita mo na mukhang pera si Ralph Recto. Kesa dito sa bata na to. Wala siyang benepisyo dyan. Sabi ko nga sa'yo, palagay ko, magiging mitya ng buhay ng bata yan. Ang dami niyang kinakalaban. Hindi naman takot sa kaso ito. Hindi ba? Ang galing na itong batan to At si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon,
Ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging kontraktor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola. Ano hindi alam ni Ano hindi alam ni Marcos? Kaya nga nilagay ni Marcos yan dyan eh. Dahil si Marcos pagod na magtrabaho. Gusto na lang nung pumarty-party. Pinabayaan niya na yung mga hokus-pokus dyan dahil sa kanyang kanan ng ama. Sa kanang kamay niya. Ang kanang kamay niya yan si Recto eh. So hindi malayo na inilagay nga ni Recto yung tao na yan dyan. Para kumulimbat para sa kanila. Hindi pa. Sa bagay, pwedeng hindi rin alam ni Bongbong yan. Wala mang alam yun. Ang alam lang nun, humigop ng pinagbabawal na utot eh. Wala mang alam si Bongbong talaga, tanga yun eh. Mas tanga pa sa mas tanga pa sa suso yun eh. Alam mo yung suso na nakakapit na gano'n sa dingding? Mas matalino pa yung kay Bongbong. Maniwala kayo. So imposibleng posible na hindi alam ni Bongbong yun. Pero hindi tayo sure kung hindi rin siya kumikita dyan. Kung kumikita si Recto, katulad ng sinasabi nito ni Libiste, alam na naman, hindi na naman kumikita si Bongbong dyan. Paldo na naman. At ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan. Oo nga naman. Yan yung sinasabi ni Amy Marcos na problema dito sa administrasyon na ito. Kaya nga ako naniniwala ako na yung mga appointee ni Bongbong, puros mga kawatan. Bakit? Hindi sila dumaan sa Committee on Appointments, mga bossing. Lahat ng mga sekretary ng gobyerno dumadaan yan sa Committee on Appointments para yung scrutinize yung kanilang tawag dito, qualifications ba? If they are qualified for the position. Puros interim. Mga puro interim. Yan si Dave Gomez, interim din yan. Hindi pa dumadaan yan sa Committee on Appointment. Ang tagal-tagal na yan na nag-act as acting lang pala. Hindi interim, acting. Acting PCO secretary, acting executive secretary. Puro acting, mga bossing. Hindi pa sila sumasalang sa Committee on Appointments. So, ibig sabihin, handpick talaga ni BBM itong mga ito. Para siguro gawin yung mga yan. Kasi kung legit itong mga tao na to na talagang capable sila dun sa mga position na pinaglalagay ni Bongbong sa kanila, bakit hindi sila ma-confirm ng Committee on Appointment? Magaling din tong batan to. Lahat yan puro acting. Tingnan ninyo, acting lahat yan. Kaya lahat ngayon gagaling umacting ngayon. Tinawag mo pa si Claire Castro, tanga naman yun. Boba yun eh. Pinaglihi yun sa patay na buhok eh. Anong gagawin ni Claire Castro? Magpapakalat na naman ng fake news yung hudas na yan. Ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto
si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bukis o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker. Mr. Speaker. I can now take questions. Thank you. Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the representative of Lipa, Congressman Ryan Recto. The Honorable Ryan Recto is now recognized. Please proceed. Good afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang Ang hirap makipag-away sa mga konyo, no? Pag nag-English na, wala na, dudugo na, pati tenga mo eh. plenaryong ito upang lahad ng mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill Ulul. Ang ina nyo, lokohin nyo pa kami. Eh, hindi kayo magiging magkaibigan kung wala kayong pinagkakakitaan pare-pareho. Inan yan. Magkababata ba yan? Magkalaro ba ng patintero noon yan? Ang inan yan, kung ito, bilyonaryo, kinaibigan mo, edi mayaman ka din, kinaibigan mo, di negosyo, pinag-uusapan nyo yan. Ano yung fraternity? Parang alpakapa kubeta, gano'n. Inan yan. Bata-bata pa nito, sinungaling na eh. Naging magkaibigan sila dahil lang congressman? Ulul! Kaya naging magkaibigan yan. May mga business ventures yan. Oo, may mga benepisyo na lang kukuha yan sa isa't isa. Si Ralph Recto ba may kipagkaibigan sa akin yun? Oh, albawa ako, pupunta ako kay Ralph. Sabihin ko, Ralph, pwede ba tayo maging magkaibigan? Sabihin nyo sa akin, putangin mo, sino ka? Wala kang tisilbi sa akin, tumigil ka, lumayas ka rito. Kaya yung naging magkaibigan yan sila ni Garjola dahil merong merong mga kung hindi man illegal na aktibidades, legal. O, pero sigurado ako na magkaibigan yan dahil sa pera. Style mo, bulok. Matanda na yung tatay mo, di naman makikipagkaibigan yun sa wala siyang pakinabang. Ano ka ba? Bata na to, aga-aga pa, sinungaling na eh. their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. Oo, matagal na yung tatay mo, matagal na kami pinahirapan ng tatay mo.
Puro pahirap ang ginawa niya sa Pilipinas. Buwis. Pukin ang ina niyan. Hindi pa siya magbuwis ng buhay kung gusto niya. Hayop yung tatay mo, salot. Pinaalala mo pa. Ano man nagawa yan kung di magtaas ng buwis eh. Kaya tinawag na Batman yan dahil puro bat ang iniisip ng ulol na yan. Siguro pinapataasan yung bat para malaki yung mananakaw ng mga politiko. Hindi ko sinasabing siya, mga politiko. And same goes for Governor Vilma Santos, Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatihan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Majority Leader. O, tapos sama ng loob ni Kupal. Gusto niya suntukin. Sabi niya, tangina, pag nagsuntukan tayo libis, di ka mananalo sa akin. Gigil yung anak ni Vilma. Tangina, baka magtangga yan, ha? Baka sumusuma yan ng shake, body dancer yan, ha? Sige, anong sagot? Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Thank you. Congressman Leandro Please Leviste. respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumistigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito. Lope? Tapang kabata, ah. Labanan to ng mga anak ng mayayaman, ah. Yung mga batang hindi naarawan. Walang hiya naman talaga, oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.